bilang ito. Sindaw! 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 Bangsamoro! Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw! Bangsamoro! Tinig! Talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suwara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Hulo, NDBC Libak at NDBC UP Maguindanao del Norte tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw! Sindaw! Bangsamoro! Sindaw! Bangsamoro! Isang magandang gabi, Bangsamoro. Araw ho tayo ngayon ng Biyernes, Friday actually, April 17, 2026. Ako ho si Irene Fernandez Gonzalez at ito ang Sindaw Bangsamoro. Bawat programa, napupulutan ng alamin ang mga balita, alamin ang mga programang ipinapatupad, bawat kaganapan. Dapat may alam ka, Bangsamoro. Ito ang Balitang Sindaw! MILG at JICA nagpulong para isulong ang devolution sa BARM. Mas pinaigting ng Ministry of the Interior and Local Government ang pagsusulong ng devolution sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng isang konsultasyon kasama ang Bangsamoro Local Government Academy at ang Japan International Cooperation Agency noong April 15, 2026. Pinangunahan ito ni Director General Engineer Khalid Dumagay kasama sina Director Fauzia Roman Capadula at Muhammad Farsi Abu Tasil. Dumalo rin ang mga kinatawan ng JICA na sina Ochiai Naoyuki, Shinguchi Shintaro at Lizuka Airi at Patricia Adolfo. Tinalakay sa pulong ang maayos na pagpapatupad ng devolution alinsunod sa Bangsamoro Local Governance Code, kabilang ang kahandaan ng mga LGU, koordinasyon at mga usaping pinansyal. Binigang diin ng MILG ang kahalagahan ng malinaw na polisiya, matibay na ugnayan at tuloy-tuloy na capacity development upang mapalakas ang serbisyo sa mga komunidad. Ayon kay Director General Dumagay, mahalaga ang devolution upang mailapit ang serbisyo sa mamamayan at mapalakas ang lokal na pamamahala sa Bangsamoro. Balita! Balita! Balitang Sindaw! Pinagkaisang aksyon sa pagsubaybay ng presyo tampok sa PPCC TWD meeting sa Maguindanao del Norte. Pinangunahan ng Ministry of the Interior and Local Government Maguindanao del Norte Provincial Field Office ang coordination meeting ng Technical Working Group ng Provincial Price Coordinating Council noong April 13, 2026. Layunin ng pulong na palakasin ang ugnayan ng mga ahensya sa pagsubaybay sa presyo ng mga pangunahing bilihin at pagtitiyak ng sapat na supply sa lalawigan. Dumalo ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na nagbahagi ng mga mungkahi upang mas mapabuti ang pagpapatupad ng mga tungkulin ng PPCC. Sa pangunguna ni na Provincial Director Tarhata Balading at Assistant Provincial Director Torombay Ambuludto, pinagtibay ng MILG ang suporta nito sa pagpapanatili ng patas na presyo at proteksyon sa mamimili kasama ang patuloy na koordinasyon lalo na sa panahon ng krisis. Balita! Balita! Balitang Sindaw! MILG at mga opisyal ng Basilan pinangunahan ang inaugurasyon ng bagong barangay hall sa Tipo-Tipo.
Formal nang pinasinayaan noong April 16, 2026 ang bagong dalawang palapag na barangay hall sa barangay Bohel Lebong bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng pamamahala sa antas ng barangay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinangunahan ng inaugurasyon ni MILG Basilan Provincial Director Radia Ahmad kasama si Provincial Administrator Manny Muarip na sumasalamin sa maayos na koordinasyon ng regional at local government. Ang proyekto ay pinunduhan ng Ministry of the Interior and Local Government upang magbigay ng mas maayos at episyenteng espasyo para sa paghahatid ng serbisyong pampubliko at mga gawain ng barangay. Inaasahang magsisilbing sentro ng serbisyo at koordinasyon ang bagong gusali na magpapalapit sa pamahalaan, sa mamamayan at magpapabilis sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Patuloy ang MILG BARM sa pagpapalakas ng mga barangay bilang pundasyon ng maayos at maunlad na Bangsamoro. Balita, balita, balitang Sindaw! MILG Lanao del Sur inihanay ang mga LGU para sa 2026 ADAC Performance Audit. Nagpulong ang Ministry of the Interior and Local Government Lanao del Sur sa isinagawang 2026 ADAC Performance Audit Coordination Meeting na ginanap noong April 15 sa MILG Lanao del Sur Provincial Field Office upang ihanda ang mga lokal na pamahalaan para sa nalalapit na pagsusuri. Tinalakay sa pulong ang audit guidelines, performance indicators at mga kinakailangang dokumento upang matiyak na handa at sumusunod ang mga LGU sa pamantayan ng anti-drug governance. Binigyang diin din ang kahalagahan ng koordinasyon ng mga ahensya sa pagpapatibay ng mga programang kontra-droga. Sa pangunguna ni Provincial Director Kader Indar Jr., muling pinagtibay ng MILG ang suporta nito sa mga LGU tungo sa mas ligtas at drug-free na mga komunidad sa Bangsamoro. Hinikayat din ang mga LGU na paigtingin ang kanilang mga ADAC sa pamamagitan ng mas maayos na implementasyon, dokumentasyon at monitoring bilang paghahanda sa performance audit ngayong taon. Balita, balita, balitang Sindaw! At yan po ang kabuuan ng ating balitang Sindaw Bangsamoro. Oras na para alamin ang mga programa at inisyatiba ng pamahalaang pangrehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang Sindaw Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Ministry of the Interior and Local Government BARM para sa mas matatag na Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang biyernes po ng gabi sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Sindaw Bangsamoro. Naku, special ho ang ating talakayan ngayong gabi at hatid kaalaman. May mga special po tayo ng mga guests pero mamaya pa ho yan. Dahil kami ho ay muling nagbabalik ngayong biyernes ng gabi para ihatid ho pa rin sa inyo ang mga napapanahong kaganapan sa Bangsamoro Government, particular na sa ating Ministry of the Interior and Local Government. Kanina ho, ang dami ho nating balita at lahat yun ay mga development efforts po ng ating Ministry of the Interior and Local Government. And sentro na ating programa, of course, alam na ho natin yan, nakasentro ito sa lokal na pamamahala o local governance. At sa pamamagitan ho ng ating Ministry of the Interior and Local Government, tinitiyak ko nito na ating mga lokal na pamahalaan ay sumusunod po sa kanilang mandato. Ano po ba yung kanilang mandato? Ito ay isulong po yung malinaw at tapat na pamamahala. Kung kaya't kami po sa Ministry of the Interior and Local Government, Governance Matters. Ayan, bago sa ating hatid kaalaman, napapakinggan po tayo, napapanood tayo sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato. Kasabay ho niyan yung ating Facebook live streaming ng dalawang stasyon.
Sa Radyo Swara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM via live streaming. Kasama ho dyan ang NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte. Pero malayo na ho ang reach nitong ating programa at kami ho ay nagpapasalamat lalo na ho doon sa mga masipag na mag-share po ng Facebook page na ating Ministry of the Interior and Local Government. Dumako tayo sa ating hatid kaalaman ngayong gabi, siyempre Friday episode, ano? At tinalakay ho natin sa ating Thursday episode kagabi yung tungkol po doon sa sa Article 11. Yun hong sinasabi ho nating beginning of corporate existence ng ating mga local government units. At kailan po ba nagsisimula ang corporate existence na isang LGU ayon sa Article 11 ng Local Governance Code? Ayon po kay BLGA Director at siya ring BARM Ready Head Director Muhammad Farsi Abutasil, ang corporate existence po ng ating mga lokal na pamahalaan ay nagsisimula, ulitin ho natin, bigyan natin ng emphasis ito, nagsisimula sa sandaling mahalal at makapanumpa sa tungkulin, yun pong mga punong ehekutibo at yung mga mayorya ng mga kasapi ng sanggunian. Tinalakay din ho natin ang petsa ng pagtatakda ng batas para sa pagsisimula ng sinasabi ho nating corporate existence ng ating mga local government units at yung indicators sa paghati-hati ng ating mga LGUs. So ngayong gabi, ano po ba ang sentro ng ating talakayan o hatid kaalaman? Atin hong alamin kung bakit kailangan at mahalaga yung mga indicators, yung general rules sa indicators at sino ang maaring mag-identify ng mga indicators na ito. Alamin ho natin kay Director Muhammad Farsi Abutasil. It's necessary because it determines kung ano yung kapasidad ng isang LGU mag-provide ng basic services. Ang computation per capita ng basic services na dapat natatanggap ng isang ordinaryong citizen is 8,000 pesos per year. Opo. Kaya ganyan yung computation nila dati sa IRA na for every 80,000, may additional IRA ka na matatanggap na population. May ganyan ho, formula. Dami rin kasi nating sinasaunad na tao ng gobyerno. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Okay, ano po ba ang general rule sa usapin naman ng mga indicators? Sabi ho natin kanina, binibigyan natin ng emphasis ito para klaro ho sa ating mga local government units na sa ating mga lokal na opisyal at sa ating mga sangguniang bayan kung ano yung mga dapat nilang gawin, ano yung mga dapat sundin na nakapaloob po sa IRR ng ating Bangsamoro Local Governance Code. Yes, as a general rule, mandatory po itong mga indicators. They must be met and verified. Like for example, tingnan nyo yung nangyari sa SGA, yung mga different municipalities doon, yung 6 meron ng NTA, yung 2 wala pa. Kasi may kailangan lang silang i-meet na requirement. Okay, yung kasunod ho natin, tuloy-tuloy ho tayo sa atid kaalaman. Sino po yung nag-identify? Question po ito nung mga indicators na nabanggit ni Director Abutasil. At sino ang may papel sa prosesong ito? Mandatory rin ba ang direct certification, Director Abutasil? The Bureau of Local Government Finance or the Provincial Treasurer depending sa LGU level. So, munisipyo, ang BLGF, Provincial Treasurer pag PSA is the only authority. Dito tayo may difference sa Local Government Code because in the Local Government Code it's the DNR, dito sa BARM it's the MENRE. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Dahil tuloy-tuloy ho tayo sa ating hatid kaalaman, ito ang mahalaga din. Yung kahalagahan po ng plebisito, plebisito ang pinag-usapan natin bilang demokratikong proseso sa pagbabago ng LGU kasi binanggit natin kanina yung mga paghahati-hati at iba pa, pati yung mga indicators. So, alamin natin muli kay Director Bombet Abutasil. Kailangan ng plebisito kasi sila ang pinaka-affected. Kailangan din na ma-secure yung
democratic approval sa kanila whether they like it or not. Just imagine, biniyak yung barangay mo. Hindi mo alam ngayon na nasa kabilang barangay ka na pala. So, yun yung mga instances na gusto natin na dapat kasi sa plebisito, ini-explain mo na ano yung intention ng batas, ano yung benepisyo matatanggap ninyo dito, hindi yung biglang magbubutuhan na ng yes or no. It's the Bangsamoro Electoral Office or of COMELEC. Ayan, balik ko tayo. At ang panghuli po na ating tinanong kay Director Bombet Abutasil. Naku, kampante ho talaga akong Bombet yung tinatawag natin kay Director Muhammad Farsi Abutasil. Tungkol dito sa time frame ng effectivity po ng batas na binanggit niyo kanina, pakinggan po natin. Yes, ma'am. Per experience na nangyari na yun within 120 days from the activity of the law or ordinance unless otherwise stated. Yung otherwise stated na experience natin yan nung nag-plebiscite sa Maguindanao, yung pagbiyak ng One Maguindanao. Di ba, sumobra man tayo ng 120 days. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Ayan, dyan ho nagtatapos, pero hindi ho talagang tapos pa ito. Ang parte lamang ng mga ibinahagi nating hatid kaalaman patungkol po sa implementing rules and regulations ng ating Bangsamoro Local Governance Code. Next week ho, mas marami pa dahil atin hong imbitahan pa rin si Bangsamoro Local Governance Academy Director Muhammad Farsi Abutasil para magbigay pa ng ibang mga impormasyon patungkol dito. Dahil ngayon, tuloy-tuloy ho tayo, dumako na ho tayo sa ating ikalawang bahagi ng programang Sindao Bangsamoro. At kami ho ay masaya sa yung team po natin ng Sindao Bangsamoro ay masayang-masaya ngayon. Nagagala ko kami dahil pinaunlakan yung ating imbitasyon at nandito sa live sa studio yung ating mga guest po. So marami sila. So dalawa po sila. Inyong matutunghayan ang ating panayam sa ating Municipal Local Government Operations Officer ng Matanog sa Maguindanao del Norte. Sa katauhan po yan ni Al Rashid Salik. At kasama niya ho ngayong gabi si ang pangalan po ayan, mamaya ho actually papakilala natin pero ipapakilala ko na lang din si Sir Giamal Talib. Siya yung Sangguniang Bayan member, councilor ng Matanog, at siya rin po yung auditor PCL ng Maguindanao del Norte at auditor ng PCL BARM. Pero mamaya pa po siya dahil unahin ho nating isasalang ang MLGOO ng Matanog sa katauhan po ni Al Rashid Salik. Magandang gabi sa iyo, Al Rashid. Go ahead. Viewers sa Facebook. So, good evening po sa inyo lahat. Actually marami at biglang maging artista yung ating mga MLGO dito kasi may mga nagpapa-shoutout na Pero later natin po yan tawag nito, i-shoutout ang mga yan dito sa ating programa. Okay po. Sige. Ang ating talakayan ay tungkol po dito sa trabaho ng ating mga MLGOs. Ito parati ho nating tinatanong sa kanila, mahirap ba at kumusta ang pagiging MLGO lalo na sa Matanog, Al Rashid? Actually ma'am, mahirap po sa mahirap. Pero yun po, kinakaya natin dahil po yun po yung ating mandato bilang MLGO po. At masaya ka ba? Yun ang tanong ko. Masaya naman po. Sige. Magandang napakinggan yan sa iyo na masaya ka dahil kailangan talagang seryoso tayo sa trabahong yan. At sinabi ko nga kagabi doon sa ating guest din na MLGOO ng Northern Kabuntalan, kumusta ka? At
yung training nyo, hindi basta-basta. Umaabot yata ng more than 3 months, ano? Depende. Oo, yun. So, ganun po kahirap. At unahin natin, bigyan mo kami ng konting idea kumusta ang Matanog. Although, alam ho nating sikat na sikat ang munisipalidad ng Matanog, pero meron mga iba ho nating mga listeners and viewers na hindi pa nakapunta sa nasabing bayan. So, anong meron sa bayan ng Matanog? Ang bayan ng Matanog po ay isa sa developing municipalities ng Maguindanao del Norte, and napakarami pong mga programa na kumbaga binibigay sa atin yung LGU para doon sa kanilang constituents. So baka gusto mo ibang banggitin ano yung mga programa? Actually marami silang programa, ma'am, gaya nung yung pinaka-programa nila is yung from war zone to economic zone. So yan po yung pinapaigting nila ngayon na dahil kilala ang Matanog na naging war zone siya before, and gusto nila maging economic zone ngayon. Ang ganda ng ano nakikita natin sa mga sa photo na yan, ang ganda ng municipal government o municipal hall ng Matanog, di ba? And ito, syempre gaano kadami yung population ng Matanog, Al-Rashid, at yung area niya, kung sinasabi nating develop na, ano pang meron sa area ng Matanog? Actually yun, ang Matanog ay merong mga coastal barangays, and meron din silang mga mountainous area. So very very strategic siya pagdating doon sa development, dahil lahat ng aspeto na pwedeng pagtugunan is na kumaga nabibigay ng ating LGU. Okay, sige. Trabaho ng MLGO ang mag-provide ng technical assistance, no, sa lokal na pamahalaan. Like ikaw, naka-assign ka sa Matanog. So, gaano kalawak, karami, o yung sinasabi ho nating pagpo-provide ng technical assistance, hanggang saan yun? Okay, bali ma'am, study sa Tagal is bago pa lang ako actually sa Matanog. Before is nanggaling ako sa ibang LGU, pero kung ano yung mga ginagawa natin doon sa LGU na previous, yun din yung ina-apply natin doon sa bagong LGUs natin. So, nagbibigay tayo ng technical assistance sa ating LGU. So, depende po kung ano yung programa na assist, na pwedeng mag-assist po ang MLGO po. Oo, kasi magkakaiba naman sila ng mga programs, di ba? Oo. So, yung comparison, pag sinabi nating magkaiba, mahirap ba for you, like nandito ka na sa Matanog? Hindi naman po mahirap, ma'am, kasi halos the same lang naman din po yung binibigay namin na technical assistance dun sa mga LGUs na na-assign sa amin. Okay, sige. Tuloy tayo, Al-Rashid. Yes. Pag-usapan na natin yung ilan sa mga programa na talagang pinaiigting ng ating Ministry of the Interior and Local Government. Yung sinasabi natin, okay, moral governance, good governance na isinusulong ng ating Bangsamoro government. So, meron tayong tinatawag na full disclosure policy. Yung ating mga local government units, kailangang sundin ho ito. So, ang purpose nito para tumaas yung trust, yung tiwala ng ating mga mamamayan, lalo na sa paggamit ng pondo. So, kumusta ang bayan ng Matanog pag sinasabi ho nating full disclosure policy ang pag-usapan? So, yun po, ma'am. Pagdating po sa full disclosure policy ng Matanog, compliant naman po yung ating LGU. So, bilang MLGO nila, may mga rules tayo na ginagawa para para ma-achieve nila yung mga dapat nilang ma-achieve. So, unang-una dyan, ginagawa natin is nagmo-monitor tayo ng kanilang compliance. Okay. And also, doon sa monitoring ng ating compliance, tayo ay nagbibigay or tinitingnan natin yung mga documents nila na dapat yung kumpleto yung documents, or dapat timely yung kanilang pag-submit. Dahil may tinatawag po tayong FDP portal. So, dapat before mag-close yung portal, dapat na-submit na nila yan. So, napakomply naman po yun ng Matanog. Okay, sige. Magbabalik ko kami pagkatapos ng paalala. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw, Bangsamoro.
Okay, balik ko tayo. Ito, tungkol naman ho sa, okay ka lang ba, Al-Rashid? Okay lang po, ma'am. Sige, tuloy ho tayo sa ating mga talakayan at marami ho tayong mga tanong na inihanda para kay Al-Rashid. Tungkol ito sa functionality at governance dyan sa Matanog. Pag sinabing functionality, nako, alam naman natin na ang Matanog ay sikat na LGU yan. At yung sinasabi din nating governance. Mga aspeto ng pamamahala na sinasabi natin kanina, initially meron tayong full disclosure policy. So transparency, accountability at inclusivity. Importante din ho sa atin yung inclusivity. So tatlo ito na nakikita mong pinakamahalaga sa pagpapalakas ng ating mga local government units. Kumusta ang Matanog sa aspetong ito? Sa aspeto ng transparency, accountability, and inclusivity, tinitiyak po ng ating leader sa Matanog na align yung kanyang mga programa para doon sa needs ng ating mga constituents. So, isa din is para iparamdam sa mga tao na may gobyerno po sa Matanog. Ayun, mahalaga yun, And yung sinasabi natin inclusivity, yung participation ng mga tao sa lahat ng aspeto ng ipaalam sa kanila, di ba, Al-Rashid, ano yung mga programa at serbisyo na inahatid ng LGU. So, ito, depende sa iyo kung sasagutin mo paano sinusukat yung performance status ng LGU natin. Kasi nung nakaraang taon, ano sa tingin mo, at ngayon, siyempre, ano pa lang tayo, nasa April pa lang tayo, kakatapos lang nung first quarter, So, ano yung parang sa iyo bilang MLJ, yung assessment mo as to performance ng LGU Matanog? For me, siguro ma'am is yung kumbaga parang nasusukat si LGU doon sa compliances nila, doon sa lahat ng audits na meron tayo. So far, si Matanog is compliant naman po dahil nagpapatunay dyan na ang Matanog po is consistent po sila na SGLG passer. And also ma'am, makikita din na hindi lamang sa mga infrastructure nila na ang dami ng mga development sa bayan ng Matanog dahil may mga coordination or may mga cooperation po yung ating mamamayan. Okay. Dahil compliance sila doon sa mga kinakailangan ng ating Ministry of the Interior and Local Government, sa inyong pananaw, gaano kasipag ang ating mga LGU, ang LGU Matanog sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga programa at proyekto nila? Kung sa sipag ang pag-uusapan, ma'am, napakasipag po nila. Lalong-lalo na po yung ating mayor sa ating bayan. Actually, tinagurian siyang proposal queen. Banggitin mo na yung pangalan ni Mayor. Okay po, si Mayor Zoria Bansil po. Yun. Okay, yun po. Tinagurian po siyang proposal queen dahil sinisiguro po niya na bawat lakad po niya is hindi po nasasayang, Parang ang gusto niya, bawat lakad niya is meron siyang bit-bit na maganda para sa kanyang bayan. Baga may resulta. Yes po. Sige. Okay. Sa level ng Sangguniang Bayan, although itatanong natin ito sa susunod natin na guest, sa Matanog, Maguindanao del Norte, natanong na natin kung gaano sila kasipag at tumutugon ba yung mga ipinasang mga batas o ordinansa nila, tumutugon ba ito doon sa pangangailangan ng komunidad? Yes po, actually si SB po or yung si Sangguniang Bayan po ng Matanog is during sa pagbabalangkas nila ng kanilang mga batas or polisiya na dapat nilang ipatupad, sinisiguro po nila na ito po ay dumaan sa tamang proseso at align po doon sa ating mga national laws. And also ma'am, sinisiguro din ng ating Sangguniang Bayan na yung kanilang proposal or yung kanilang mga bills na gusto nilang ipatupad is dumaan siya sa public na consultation. Mahalaga talaga na mayroong konsultasyon. Yes, para pagka nag-implement ka ng program or project mo dyan, walang question kasi sinabi na consult kayo, di ba? Yes, so, okay. Ano naman yung mga hakbang? Ito, environmental protection. Medyo ang area ng Matanog nasa kabundukan tayo. Tama ba tayo dyan, Yes, di ba? Okay. So, anong mga hakbang na ipinapatupad na ating LGU Matanog upang masiguro yung
pangangalaga ho natin sa kalikasan at masiguro yung kaligtasan ng komunidad diyan po sa lalo na pag sa usapin ng kalamidad. Okay po. Si Matanog po ma'am is alam natin na kumbaga marami siyang potential siya sa mga disaster. So before may mga nangyari na rin Yes. yan na kumbaga kalamidad na which is talagang naapektuhan si Matanog. So ang ginagawa po ng ating LGU ngayon para masigurado yung kaligtasan ng ating mga mamamayan ay pinapaigting po nila yung kanilang pagpaplano and also mas pinapaigting din nila yung kanilang operation center, yung kanilang mga communication and nagpo-provide din po sila ng mga equipments na kinakailangan po para dun sa mga disaster na darating both man-made or natural po. Okay, nasagot mo na yung pangalawang tanong ko, no? Yung readiness nga ng ating mga LGUs, lalo na yung mga prone to calamities, no? Yung mga LGUs natin, disaster preparedness and resilience. So, may mga equipment na tayo dyan sa bayan, ano? And masipag naman siguro yung M-Dream-O nila. Yes po, masipag. Okay. So, kailangan yon. At meron bang sariling parang paglagyan ng mga equipment na yan ang bayan ng Matanog? Meron naman po ma'am, meron po silang mga storage na mga equipments na yan. And also meron na rin silang mga operation centers. So yun po yung mga sinisiguro natin na equip po yung ating LGU bago po sila pasa ng kung ano mang mga audit. Dahil may mga ginagawa din po yung ating opisina na mag-monitor or mag-assess kung ano yung readiness ng ating LGUs. And balikan ko lang kasi yung ating tungkol sa disaster preparedness and resilience, ano, at nakapanayam natin na kahapon na inere natin yung ating interview kay Muhanad Samanodi Birwar na LDREAM-O 3 ng MILG ngayon, no? And nabanggit niya na yung mga series ng capacity building para dito at para yung ating mga LGUs ay talagang preparado pagdating ng kalamidad. So abangan natin yan, ano, Al Rashid, ano, and kay Sir. Sige, magbabalik ko kami pagkatapos ng paalala. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Bawat Ayan. programa, napupulutan ng impormasyon. Impormasyong makakatulong para sa mas maunlad na Bangsamoro Region. Ito ang Sindao, Bangsamoro. Ayan, maraming salamat sa technical side. Mukhang nauna ako doon. Sige, pagpapatuloy ng ating programa ngayong gabi, kasama pa rin natin si Al Rashid Salik, MLGO ng Matanog sa Maguindanao del Norte. Mga programa at proyekto ng MILG na nakatulong na ngayon sa LGU ng Matanog, meron po ba tayo dyan? Baka gusto mong i-mention at kumusta na to? Marami pong actually ang programa ng MILG na binababa po sa ating LGUs, no. Isa po diyan is yung ating LOGFA, yung ating hapag na program and also yung ating mga POC, ADAC and marami pa pong iba. Okay. So, binanggit mo kanina, compliant naman, di ba? Yes po. So, paano yung proseso ng implementasyon ng mga programa? May mga partners din ba yung LGU Matanog? Like, ano-ano? Pwede kang magbanggit siguro sa on-infra or anything na naging partner ng Matanog for these mga programs and projects? Yes po, actually marami po, no. So may mga NGOs po na rin na bumababa sa Matanog na kumaga nakikipag-partnership patungkol doon sa mga programa na rin na binababa rin ng MILG, ma'am. Best kasi na meron tayong tawag na to, nag-invite din tayo ng other partners so that marami tayong mga possible na sources and resources na pwedeng i-establish sa isang local government unit, Al Rashid, ano. Sa anong paraan, ano, isinama ng LGU yung iba't ibang sektor ng lipunan? Pag-usapan natin yung inclusivity and participation. Yun po bang ating mga miyembro ng komunidad ay na-invite sila or hindi lang na-invite kundi kasama sila doon sa implementasyon ng mga programa? Meron kasi tayong mga komitiba na ano diyan, no, kini-create para sila ay makasali at makapagbigay ng opinion depende doon sa klase ng proyekto.
Yes po. Actually ma'am, si LGU Matanog po, ang ginagawa nila para po ma-include po yung ating mga communities is doon po sa kanilang mga local special bodies, may mga extended po yung kanilang members. Okay. Which is sinisiguro nila na kasama po dyan yung ating mga kababaihan, yung ating mga youth, and other vulnerable sectors po sa LGU. Okay. Sige, importante naman itong kasunod ho namin na itatanong kay Al Rashid, at lahat ho ng ating mga local government units alam kong meron ng mga ganitong best practices at innovative practices, at may mga awards na nga ang ibang mga LGUs. So alamin natin kay Al Rashid kumusta ang bayan ng Matanog. So pagdating po sa best practices ma'am is wala pa po kaming kumbaga na-award sa amin na best practice, pero meron pong dinedevelop ngayon yung ating LGU, which is yung ating WOW Matanog na kumbaga yung war zone, from war zone to economic zone. So yun po yung kanilang pinaka programa ngayon na gusto nila na makilala si Matanog hindi po bilang war zone kundi economic zone po. Okay, sige. Muli magbabalik kami pagkatapos ng paalala. Bawat programa, kapupulutan ng impormasyon. Impormasyong makakatulong para sa mas maunlad na Bangsamoro Region. Ito ang Sindaw Bangsamoro. Ayan, balikan ho natin yung ating talakayan with Al Rashid Salik. Sa pagpapatuloy ho ng ating talakayan, bibigyan din natin yung malagang papel ng mga MLGUs, nabanggit natin ito kanina. And ito yung sentro sa tema po nating Raising the Bar on Governance. Sisilipin natin kung paano naiangat yung pamantayan ng pamamahala sa lokal na antas dito ho sa atin sa bayan ng Matanog. Ano yung mga hamon, challenges na hinarap o kinakaharap ngayon ng LGU Matanog, at paano ninyo ito na nalampasan o nalagpasan, kumbaga? Yung mga hamon po is isa dyan po is yung isa na dyan yung communication ma'am. Medyo poor po yung aming communication signals or interrupted din yung aming power supply doon. Pero may mga alternative naman na ginagawa si LGU, like provide po sila ng mga satellites para po dun sa provision ng kanilang internet connection, and may mga nag-provide din si LGU ng mga generator sets para po naman matugunan yung kakulangan natin sa power supply. Okay. So maganda, at isang opportunity ito na atin pong na-showcase yung bayan ng Matanog dito sa ating programang Sindaw Bangsamoro, yung lokal na pamahalaan. Kasi malawak na rin yung reach na ating programa, and I'm sure may mga nanonood dyan na nakikinig na pwede nating suportahan ang bayan ng Matanog para mas magiging wow Matanog pa, di ba? Okay, tuloy ho tayo. Nasa ikalawang bahagi na ho tayo ng ating programa kanina, pangatlo na ito actually, At ito naman pagpapakilala po sa mga nagawa ng Sangguniang Bayan ng Matanog. So si Al Rashid ay magpapahinga muna, at itong ating pangalawang guest po na mula din sa Matanog. So pag-usapan natin yung mga naipasang ordinansa nila, at tayo nagpapasalamat dahil talagang pumunta ho siya dito sa atin bilang guest natin ngayong gabi. Paano nila pinapatupad yung mga ordinansang yan, at tatanong din ho natin kung ito po ba ay nakatulong ng malaki sa kanilang komunidad, ano yung mga benepisyo ng ating mga kababayan dyan o mamamayan dyan sa Matanog. Kasama ho natin ngayong gabi si Sir Giamal Talib. Siya po ay Sangguniang Bayan na member ng Matanog, at siya rin po ay auditor ng PCL, Maguindanao del Norte, and auditor din po ng PCL sa buong BARM. Magandang gabi po sa iyo, Sir Talib. Magandang gabi po, Ma'am Irene, at magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Especially po na binabati ko yung aking mga kababayan sa Matanog, sa aming Honorable Mayor, Surya Bansil, at sa aming Honorable Vice Mayor, at sa aking mga kasamaan sa konseyo ng Matanog, at sa mga barangay chairman namin po sa Matanog. Magandang gabi po at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan, sige. Sir Giamal Talib,
Ilang taon na ho kayong naging councilor or member ng Sangguniang Bayan sa Matanog? Actually po is nag-umpisa po ako sa pagiging counselor ma'am since 2001. Naku. So na-appoint po ako that time, then natapos ko yung term ko, and then kababalik ko lang po as a municipal councilor Ay, sa okay. 2025 ma'am. Oo, so ibig sabihin talagang kayo matinik na councilor dyan sa bayan ng Matanog. Matinik. Pag-usapan ho natin yung pagpapasa ng mga ordinansa dyan. So bigyan nyo ho ng idea yung ating mga listeners and viewers ngayong gabi. Paano nagtatrabaho ang isang councilor po o membro ng Sangguniang Bayan? Ang Municipality of Matanog po is ever since yung ating Sangguniang Bayan is very cooperative po sa pagdating sa coordination sa ating local chief executive. Kasi ang paggawa po ng batas o ordinansa sa isang munisipyo, kailangan po is align yung ordinansa sa programa ng ating local chief executive. Okay. Kasi alam po natin na yung ginagawa nating ordinansa is hindi po yan magiging batas sa munisipyo pag hindi po approved sa ating local chief executive. Ibig sabihin ho, banggitin na natin uli yung right word dito, merong mga coordination and deliberation muna bago ito isasalang sa plenaryo. Tama po ba tayo? Usually po, yung practice po natin sa paggawa ng mga ordinansa, ganun po yung actually na nangyayari sa isang munisipyo, na kung saan tinitingnan po natin yung ordinansa na applicable ba sa ating bayan. At ito ay nakakaroon ng consultation sa ating mga constituents at saka sa ating mga stakeholders, ma'am. Okay. So maganda po 'yon na meron yung sinasabi nating consultation. Sir Gemal Talib, ano po yung mga ordinansa na naipasa, ilan kung meron ho kayong bilang diyan na nakatulong ng malaki sa ating mga mamamayan diyan sa Matanog? Yung talagang masasabi natin na nako, ito talagang inimplement at yung ating mga mamamayan diyan nagkaroon ng tsansa na nagtatrabaho pala yung ating Sangguniang Bayan at ito yung gusto naming mangyari. Go ahead po, sir. Okay. Una-una, ma'am, is yung ating ordinansa. Alam po natin na every year is nagkakaroon tayo ng ordinansa regarding sa approval ng ating budget for the year. Every year po yan. So, kami po sa Sangguniang Bayan, mabusisi po kami pagdating sa budget. So nakikita po naman namin na yung ating local chief executive is transparent po yung kanyang paggamit ng pondo ng ating bayan. So talagang inisay-say namin yung mga item na nakalagay doon sa budget bago namin ito aprobahan. So nakikita po namin, kasi ang ginagawa po ng aming municipal mayor is every year is mayroon po kaming tinatawag na SOMA. So pinapaalam po niya yung mga natapos na namin at yung hindi pa namin natatapos na itutuloy namin. So ganun po yung ganun po yung ugnayan ng Sangguniang Bayan at saka yung local chief executive po. Sige, magbabalik ko kami pagkatapos ng paalala. Okay. Bawat programa, kapupulutan ng impormasyon. Impormasyong makakatulong para sa mas maunlad na Bangsamoro Region. Ito ang Sindaw Bangsamoro. Ating alamin ang mga programang ipinapatupad ng pamahalaang Bangsamoro para sa mamamayang Bangsamoro dito sa Sindaw Bangsamoro. Okay, balik ho tayo. Ayan, nakarap na ho sa atin si Sir Gemal Talib. Kanina ho, medyo tayo. Sige po, tuloy lang ho natin. So, ano pa ho yung mga ordinansa? Pwede pa ho tayong magdagdag ng mga isa o dalawa bago ho tayo magtapos sa ating hatid kaalaman tungkol sa bayan ng Matanog. Okay po, mayroon po tayong ordinansa dito. Medyo kakaiba po ito na ordinansa na ginawa ng ating munisipyo. Opo. Itong ordinansa number 65-01 series of 2014, an ordinance regulating for Dory
or allotment amounting of 25,000 pesos in the municipality of Matanog. Pakiulit ho, sir. Ano yung title nun? An ordinance regulating the dowry. Okay. Sige po, Dory. Kasi po, naisip po namin yan, since ang mayor that time is yung namayapang mayor, si Mayor Muhammad Ali Kids, yung asawa po ng ating Yes buting po. mayor ngayon. Naisip po namin yan na gawing ordinansa. Bakit po? Kasi nakikita namin na yung sinasabi natin na duri or sa tawag sa amin sa Bangsamoro is maratabat Okay po. ng mga kababaihan natin. So nakikita namin na diyan nagmumula yung sinasabi na pag hindi angkop yung duri na gusto ng mga kababaihan is nakakaroon ng kaguluhan. So ang inisip na namin that time is pag dumating sa point na yung dalawang magkasintahan pumunta sa mga kinaukulan, especially sa Matanog, is ang talagang ginagawa namin is tatanungin yung both side kung talagang hindi sila sa pilitan na nagsama. Okay. So yung babae tatanungin namin kung hindi ka pinilit ng lalaki, at pagkatapos is ang magiging duri lang nung lalaki is 25,000, which is ordinance po yan sa Municipality of Matanog. Okay, so walang ligtas po yung lalaki dyan. Sige, meron pa po bang isa bago tayo magtapos sa panayam po sa inyo, sir? Siguro ma'am, yung isa is yung ordinance na ginawa namin na regarding po sa development nating lugar. Alam po natin na yung Matanog is sakop po kami ng National Highway. So, although may memorandum yung ating DILG National regarding sa road clearing. Opo. So gumawa kami ng ordinansa in support dun sa memorandum circular ng ating DILG at ngayon ay MILG na sinusuporta namin yung ginagawang road clearing. Opo. Kasi mayroon kami ngayon na ongoing na road widening sa ating munisipyo. Ayun. Opo. So dapat talaga strictly talaga na ma-implement po 'yun, Yes ano? po, yes po. Oo. So may fine ba halimbawa? Opo. May fine po yung talagang hindi susunod dun sa tinakdang ordinansa po. Okay, sige. Sir Gamal Talib, SB member ng Matanog, ulitin natin, auditor ng PCL Maguindanao Norte at auditor ng PCL ng buong BARM. Baka meron kayong gustong batiin at pasalamatan sa inyong mga constituents po. Okay po, thank you po Ma'am Irene. Yun na po, gusto ko pong batiin at pasalamatan una-una ang aming Honorable Mayor Zulia Saglayan Bansil, ang aming Vice Mayor, ang aming Presiding Officer, si Honorable Sanaira Ibay Ali Imam, at sa mga kasama ko sa Municipal Council. Hindi ko na po sila isa-isahin. Opo. Yung aming mga 8 barangay chairman and chairwoman sa Municipality of Matanog, yung mga kababayan ko sa munisipyo ng Matanog, binabati ko po sila ng magandang gabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Pero wag ho kayong malis, dyan lang ho kayo. Ngayon ho, meron pa ho tayong ipaparinig sa inyo. Siyempre, ito rin po ay isa sa mga programa ng ating LGU Matanog. Sa level naman ho ito, sa antas ng ating barangay. May mga programa ho rin silang pinapatupad. Tulad ho nitong livelihood para sa mga kababaihan. And I'm sure kasama din dyan yung ilan sa mga kalalakihan nila. Alamin ho natin mula kay Asmayra Mapantas, sa Gender and Development Focal Person, yung mga programang ito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. I am Asmayra M. Mapantas, the Gender and Development God Focal Person of our local government unit. On behalf of the LGU, I would like to share the Gender and Development God programs we are implementing, which aim to support both women and men with a special focus on empowering women in our communities. At the barangay level, we provide livelihood programs such as skills training, small business support, and community-based enterprise development. So, itong mga activities ay mga food processing, handicraft, production, and other income-generating projects.
Our specific intervention is we carefully identify based on the needs of our community to ensure that they are relevant, they are sustainable, and responsive. So under food processing, meron po tayong beneficiaries which are engaged in producing products like banana chips, Wow Matanog coffee, we have tipas, we have palapa, and we also have recently conducted tilanggit training or the tilapia danggit. So, meron pa tayong other local delicacies na identifies. For handicrafts, we also support abacus crunch bag making production, yung inawol weaving, meron po tayong soap making na yung gawa po sa used oil. At itong mga activities na to, it does not only provide additional incomes but also help preserve our local skills at ang ating cultural practices. So, the LGU continues to support these initiatives through funding, capacity building trainings, and continuous monitoring and evaluation. So, we also coordinate with our partner with different agencies to strengthen the implementation and expand opportunities for our beneficiaries. So in partnership po with the Asia Foundation, we have established e-commerce hub or tinatawag po namin Wow Matanog e-commerce hub for Wow Matanog organization. Where local products are showcased and marketed. So some items ay ginagawa pong token ng ating local government unit para hindi na po sila bibili sa iba. In support na rin po sa ating mga kababaihan na gumagawa ng kanilang produkto. So while many have reached wider markets, as a result, meron po tayong mga products such as Wow Matanog coffee at yung banana chips na significantly expanded markets, like naka-help na rin po sila ng other kababaihan na para mas marami silang ma-produce, so kailangan nilang mag-employ ng other kababaihan at kalalakihan na nangangailangan or gustong kumita. So, in that way, nagiging yung effort natin. Ayan. At amin na hong pinutol yung ating parinig at panonood natin kay Asmyra Mapantas, God Focal Person ng Matanog, sa bayan ng Matanog sa Maguindanao del Norte, dahil tayo ay limitado na ang oras. At ito, kunin na natin, balikan natin si Al-Rashid Salik MLGO ng Matanog. Al-Rashid, ano ang mga gusto mong sabihin sa sa ating mga listeners and viewers ngayong gabi? Yung camera dapat na kay Al-Rashid na. Sige, Al-Rashid. Okay, so una po, binabati ko po yung ating Provincial Director ng Maguindanao del Norte, no other than PD Tarhata Balading, and sa kanya pong Assistant Provincial Director, APD Torombayang Buludto, and also sa aming mga boss and yung aming mga kasama sa field officers. Good evening po sa ating lahat. And yun po, sa atin pong lahat, pagpatuloy lang po natin yung ating pagiging mahusay, matino at maasahang LGOs. Ayun, sige. Maraming salamat muli sa LGU Matanog at SEM-LGO na si Al-Rashid Salik, sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon para po dito sa ating programang Sindaw Bangsamoro. Bago sa tayo magtapos, may pa-shoutout ho tayo dito. Magandang gabi kay Trix Sangkula Brooks, watching from Bungaw, Tawi-Tawi. Minola, hello sir. Mangundaya, Mapupuno, salam po. At watching from the municipality of Balindong, Salano del Sur. At Ibigs, Kadigya Rahman Abdullah, watching now sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. At kay PD Tarhata Balading, hello po PD. At Bapa Shay Bato, salam, watching from Cotabato City. Magandang gabi sa mga taga Cotabato City. At kay Nur Warit, idol daw, Shed Salik.
Ayun, so magandang gabi po din doon sa mga nahihiyang magpa-shoutout ngayong gabi. Ayan. At dito nagtatapos na yung ating programa. Pero para ho sa ating weather advisory, nako, uulat panahon, palagian ho nating, syempre, alagaan yung ating sarili dahil sobrang init po ngayon. Summer na summer po talaga. At uminom ho tayo ng maraming tubig, and wag ho tayo, magdala ho tayo ng payong, panangga ho yan sa init kapag tayo ay lumabas ng bahay. And atin din pong pinapaalalahanan na mag-monitor sa Facebook. Meron ho tayong sa Bangsamoro Barm Ready page, meron po tayong daily na weather advisory po. And ito rin ang hotline number sakaling meron ho tayong mga emergencies po, patungkol sa current weather condition natin. Please contact ang Bangsamoro Ready or Barm Ready. Hotline numbers naka-flash po sa ating screen, Globe 0966-301-877, Smart 0939339522 at radio frequency, dalawa po ito, 142.800 at 170.125 megahertz. At dito po nagtatapos sa ating Friday episode ng Sindaw Bangsamoro ngayong araw po, April 17, 2026. Muli ang aming imbitasyon sa inyong lahat na makinig sa DXMS at DXOL FM Cotabato. Sabay ho kaming panoorin sa kanilang Facebook live streaming at syempre sa ating Facebook live streaming ng Ministry of the Interior and Local Government BARM. Radyo Swara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM, NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC Upi sa Maguindanao del Norte tuwing Huwebes at Biyernes alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. And masipag po tayo, request na rin ho namin ito, i-like and follow and share po yung Facebook page ng MILG para makatulong tayo doon sa pagpapalaganap ng impormasyon, lalo't nakasentro po ito sa lokal na pamamahala. At syempre, pinasasalamatan po natin ang bumubuo ng ating Ministry of the Interior and Local Government Deputy Minister Eddie Ali. Ito po, Bangsamoro Director General Engineer Kali Dumagay, Director Fazia Roman Cap Abdullah, Director Attorney Marvin Mukama, Director Attorney Falea Alyudin. Sa mga division heads po, Cecil Pelobilio, Johaina Abdullah, Michael Lagilay, Arkan Ali, Abdurrahman Kara, Jamil Abdullah, Engineer Abibasar Sali, Engineer Teng Ugukan, Attorney Asmira Diego Pangadapon, Kasan Yusuf Jr. at dun sa MILG ICDT. Maraming salamat din po kay Ate Hadja Helen Ahmad, Dato Aljami Gani at sa dalawang papasok ko nating mga kasamahan, si Hamza at si Morodi. Sa planning team, maraming salamat kay Minaira. Sa MILG Provincial Directors, Engineer Amina Dalandag, Dr. Tarhata Balading, Kader Indar, Radia Ahmad, Gulam Hassan Sapayani, Emily Kadiri ng Sulu, hello po PDM, at BLGA Director Muhammad Farsi Abutasil na siya rin pong Bangsamoro Ready Head. Maraming salamat din po kay Engineer Manny at kay Nas. Sa pamumuno po ni Minister Jordan Bayam, patuloy po ang ating hakbang tungo sa mas matatag, mas inklusibo at mas makatarungang Bangsamoro. Hanggang sa muli po, next week, abangan nyo kami. Ito po ang inyong lingkod, Irene Fernandez Gonzalez, para sa Sindaw Bangsamoro. Shukran, wassalam. Sindaw, Bangsamoro. Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw, Bangsamoro, tinig, talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suwara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Holo, NDBC Libak at NDBC Upi Maguindanao del Norte tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw, Bangsamoro, Sindaw, Bangsamoro. Ang mga pananaw